at damdamin at nang maging aktibo kayo sa ating talakayan sa umaga ito. Alam niyo ba kung paano kantahin ang Paatungkol Balikat Ulo? Ayan, sabay-sabay natin itong kantahin. Paatuhod balikat ulo, paatuhod balikat ulo, paatuhod balikat ulo, umadyak tayo at magpalakpakan. Ayan, ehersisyo bang lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon class, bago kayo uupo, ay pakiayos muna ang bawat hanay ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga basura na inyong nakikita sa sahig kung mayroon man at itapon ito sa tamang lalagyan. Mayroon kayong 3 minuto upang isagawa ito. Ayan, tapos na ang 3 minuto na aking ibinigay. Ngayon ay maaari na kayong umupo. Sa puntong ito class ay nais kong hinihan ninyo ang inyong mga katabi at sabihin sa kanila na ako ay nagaganap na makita ka. Mayroon bang lumiban sa araw na ito class? Mabuti naman kung ganon. Naway palaging ganyan para walang maiwan sa ating talakayan. Ngayon ay meron ako dito inihanda mga alipin-tunit. Nang sa ganon ay mapanatili natin ang kaayusan ng ating klase. Pakibasa lahat ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Naway sundin niyo ito at isabuhay. Sa puntong ito ay sino ba sa inyo ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Sige, Ginoong Edison. Palakpakan natin si Ginoong Edison sapagkat napakatalas na kaniyang memorya. Ngayon ay meron ako ditong inihandang mga larawan. Kailangan niyo itong suriin ng mabuti dahil pagkatapos ito ay mayroon akong mga katanungan. Ayan, ano ba ang makikita ninyo sa larawan? Binibining arrows. Ano kaya sa tingin ninyo ang ginamit na wika noon at ano naman ang ating ginagamit na wika ngayon? Binibining Casimiro. Ayan. Base sa ating ginawa class, meron ba kayong ideya kung ano ang magiging panibagong topiko natin sa hapon na ito? Sige nga, binibining kabusog. Ayan, tingnan natin kung tama nga ba ang hula ni binibining kabusog. Binibini Rafaela, maaari mo bang hatakin ang ating panibagong topiko ngayon sa umagang ito? Ayan, tama ba ang hula ni binibining kabusog? Ay, tama nga. Dahil dyan, bigyan natin na siya ng 3 palakpak at 3 padyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang tatalakayin natin ngayong class ay patungkol sa mga batas at probisyong pangwika na umiiral dito sa Pilipinas. Bakit kaya sa tingin ninyong class na mayroong batas ang wika? Sige, binibining direct. Mahusay. Mayroong batas ang wika upang tayo ay magkakaintindihan. Pero bago natin tuluyang tuklasin ang mga batas at probisyong pangwika dito sa Pilipinas, ay mayroon ako dito inihandang mga layunin na sa ganon na kinakailangan natin makamtan pagkatapos ng ating talakayan. Pakibasa lahat ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Ngayon, ang tatalakayin natin ang mga batas at probisyong pangwika sa Pilipinas. Una riyan, ang saligang batas, biak na bato, 18/77. Pakibasa, binibining Cornea, maraming salamat. Dito ay pagkatapos nila ang Bonifacio na punitin ang sidula, ay gumawa sila ng isang saligang batas na naglalayo na ang Tagalog ang magiging pambansang wika natin. Kaya nga ang ibang akda ni Jose Rizal ay kanyang binago ni Andres Bonifacio sapagkat mahigpit na ipinagbabawal noon ng mga taga-revolusyonaryo ang paggamit ng Espanyol. Pangalawa naman ang Philippine Commission 19-1. Wikang Ingles ang magiging opisyal na wikang pandoro sa paaralan. Ito ay sa panahon ng mga Amerikano na ang dapat
sa elementarya. Kapag sinabi natin vernacular, ito ay nanggaling sa salitang verna, na ang ibig sabihin ay native. Ang salitang vernacular, ito ay ginagamit sa mga lugar, pangkaraniwang ay sa mga lugar na ginagamit sa pangkaraniwang mga tao at ginagamit na ito sa pag-usap sa araw-araw. Ibig sabihin ito na ang dapat gamitin sa elementarya, sa pagtuturo nito ay ang vernacular o ang mother tongue o ang inang wika. Ayan, susunod naman ang Artikulo 14, Section 3. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa isa sa umiiral na katutubong wika. Ang Pangulo sa panahon ito ay si Manuel L. Quezon. Sinabi niya na kapag wala tayong wikang pambansa ay hindi tayo magkakaisa. Kaya gumawa siya ng isang ahensya na naglalayon na magtatatag kung ano ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. At ito ay tinatawag na SWP o Suriang Wikang Pambansa na siyang mamumuno kung ano ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. At siya ay nagpatawag ng isa sa mga representante sa wikang umiiral dito sa Pilipinas at ipinalista niya ito at pinagbuto-butuhan ng mga kasapi ng SWP. Susunod naman ang Batas Commonwealth bilang 184 taong 1936. Dito, tinawag ni Pangulo Manuel L. Quezon ang Suriang Wikang Pambansa SWP upang mamuno sa wikang pambansa. Tungkulin nito na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na maging batayan sa pagpili ng wikang pambansa. Ayan, sinabi ko nga kanina na si Manuel L. Quezon ang Pangulo sa panahon ito at tinatag niya ang Suriang Wikang Pambansa na siya mamumuno sa kung ano ang magiging pambansang wika ng Pilipinas. At pagkatapos ng pinabuto-butuhan ng mga kasapi ng SWP ang lahat ng umiiral na ng mga katutubong wika dito sa Pilipinas, ang nanalo ay ang Tagalog. Pero kwestiyon iyan ng mga taga-Ilocano at ng mga Bisaya dahil marami naman daw ang nagsasalita ng Ilocano kaysa Tagalog at ganoon pinasabi ng mga Bisaya. Dahil dyan, nagsagawa o gumawa ang mga kasapi ng SWP ng isang alituntunin na kung saan ito ay nagpapakita na kung bakit ang wikang Tagalog ang kanilang ginawang wikang pambansa. Dahil ito daw ay may salitang hirap sa Ingles, Insek, Hapon, at Malay. At ito din daw ay nagpapakita ng kasaysayan na pinagdaanan ng Pilipinas. At panghuli, ito daw ay naiintindihan ng lahat ng nakatira dito sa Pilipinas, which is ang wikang Tagalog. Susunod naman, Disyembre 30, taong 1937. Ay dito nilagdaan na ni Pangulo Manuel L. Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Kautosang tagapagana bilang 134 taong 1937. Dito, nag-atas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbuo ng wikang pambansa. Dito ay inutos na dapat ang ating gagamitin na wika ay ang ating wikang Tagalog na siyang itinatag o kailan lamang. Ngayon naman ay dumako tayo sa proklama bilang 12 taong 1954. Dito ay itinakda ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika, Agosto 13 hanggang 19, kaarawan ni Pangulong Manuel Wes M. Quezon
opisyal na tawag sa wikang pambansa. Dito, dito ay pumakaloob na ang Secretary of Education ay binago niya ang tawag sa ating wikang pambansa. Imbis na Tagalog ay ginawa niya itong Pilipino. Susunod naman ang kautosang pangkagawaran bilang 6 taong 1963. Dito nilagdaan ni Pangulong Lislado Macapagal ng pag-uutos na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Filipino. Noon kasi ay, kung hindi ako nagkakamali, ay pinamagatan ng ating pambansang awit ng Land of the Orange Trees. Kaya question niya ito kung bakit daw inaawit natin ito sa Ingles na ang ating mga wikang pambansa ay Pilipino. Kaya pinag-utos niya na awitin natin ito sa wikang Filipino. Susunod naman ang kautosang pangkagawaran bilang 187. Inutos ni Pangulong Marcos na lahat ng kagawaran, kawanihan at tanggapan at iba pang sanay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino sa opisyal na transaksyon at komunikasyon ng pamahalaan. Ipinag-utos dito ni Pangulong Marcos na sa formal na pakikipag-usap o pakikipag-transaksyon sa mga kliyente ay dapat na gamitin natin ang ating sariling wika. Dahil noon kasi ay kanilang ginagamit ay ang wikang Ingles at hindi ang wikang Pilipino. Kaya nga pinag-utos na ang wikang Pilipino ang ating gamitin. Susunod naman ang Artikulo 14, Section 6, taong 1980. Dito, isinaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ito ay nagmula, ang ating wikang pambansa ay nagmula sa Tagalog, patungo sa Pilipino, at ngayon ang P ay pinalitan na naman na F na siyang hanggang ngayon na ginagamit natin, Filipino. Susunod naman ang Batas Republika bilang 71, taong 1987. Ang SWP o Suriang Wikang Pambansa ay pinalitan ng LWP o Linangan ng mga Wika sa Pilipinas, na pareho lang din ang layunin na bumuo at magtatag ng ating pambansang wika. Susunod naman ang kautosang tagapaganap bilang 117, taong 1991. Dito ay pinalitan ni Pangulong Corazon Aquino ang LWP o Linangan ng Wika sa Pilipinas ng TWF, Komisyon sa Wikang Filipino. Pinalitan na naman ni Pangulong Corazon. Yung una, ang SWP ay, ang nagtatag nito ay si Pangulong Manuel L. Quezon. At pinalitan nito ng LWP hanggang umabot na sa WFO, Komisyon sa Wikang Filipino. Ngayon, pumunta tayo sa proklamasyon bilang 41, taong 1977. Ginawang buwan ng wika ni Pangulong Ramos ang buwan ng Agosto. Ayan, dito nakasaad na magkakaroon tayo ng buwan ng wika sa buong buwan ng Agosto. Hindi na siya linggo ng wika, kundi tinatawag na buwan ng wika. Ayan, meron pa ba kayong mga katanungan? Naintindihan lang ba ang ating tinalakay? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ang susunod na magtatalakay ng mga layunin palahas sa pagtuturo ng panitikan ay si Bibi Rafaela Orlando. Ngayon ay dadaan na tayo sa mga layunin panlahat sa pagtuturo ng panitikan. Una, ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ay pakibasa lahat. Maraming salamat. Ito ay maunawaan at kahalagahan natin ang ating kultura at kasaysayan ng ating lipunan. At mga tradisyong iba't ibang lipunan
sa pamamagitan ng panitikan. Ang panitikan ay naglalaman ng mga salamin na nakaraan sa kasalukuyan. So, ito ay magagamit natin sa ating kultura at kasaysayan ng ating lipunan dito sa ating bansang Pilipinas. At ang pangalawang layunin ay ang pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip. Ang pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip ay isa sa mga layunin upang makapagturo tayo ng panitikan sa ating lipunan. Maaaring hikayatin ang mga mag-aaral na maging mapanuri at kritikal sa kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Sa pamamagitan ng kritikal na pag-iisip, marami tayong makabuluhan ng kukuhang ideya sa pagbuo ng isang panitikan. At maaaring sa pagsusuri natin ay mas mabilis lamang ang ating pagsusuri dahil may ideya na tayo may kritikal tayong pag-iisip sa paggawa ng isang panitikan. Pangatlo ay ang pagpapalawak ng bokabularyo sa kasanayan sa wika. Ang pagpapalawak ng bokabularyo sa kasanayan sa wika ay isa lang ito sa layunin na makapagturo tayo sa panitikan. At pagpapalawak ng bokabularyo, ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na kaalaman o kaisipan sa pagtuturo ng panitikan. Pakibasa lahat. Maraming salamat. Ang paggamit ng wika sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikipag-usap o pagsusuri ay may iba't ibang uri ng panitikan. Ang nagpakilala ng bagong salita o estilo ng pagsulat. Ang pagpapalawak ng bokabularyo ay nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa na nagtuturo sa isang panitikan. Pang-apat ay ang pagpapaunlad sa empatiya at pag-unawa sa kapwa. Kapag ikaw ay may empatiya o pag-unawa sa kapwa, mas mabilis mong maturuan ang isang kapwa o isang tao sa pagtuturo ng panitikan. Dito, makikita natin linanin ang kakayahan ng mga mag-aaral na umunawa at makiramay sa damdamin at karanasan ng iba't ibang pamamagitan ng pagbasa ng panitikan at pagpapakita ng iba't ibang perspektibo ng buhay. Ito ay nagbibigay sa kanila ng emosyon, malalaman mo ang kanilang emosyon sa pagbibigay ng empatiya o pakikipag-unawa sa iyong kapwa. Panglima ay ang pagpapasigla ng pagkamalikhain. Makibasa lahat. Maraming salamat. Mag-aaral maging malikhain sa pamamagitan ng pagsulat, pagbasa, pagbigkas, at paggawa ng sining. Iba pang paraan ng pagpapahayag o inspirasyon ng panitikan. Ang panitikan ay maaaring magbigay ng ideya, inspirasyon,
Dadaling sa isipan ng mga mag-aaral ang moral at etikal na prinsipyo ng magkatulungan at pagbuo ng kanilang pagkatao at pagiging responsableng mamamayan. Sa pagiging responsableng mamamayan, dapat alam natin ano ang tama at mali. Sa pagkilala ng kung ano ang moralidad sa ating lipunan at etikal na prinsipyo. Mga dapat tandaan, maaaring pakibasa lahat. Maraming salamat. Sa konteksto ng Pilipinas ay dapat natin tandaan na sa partikular na Central Visayas mahalagang bigyan diin ang mga akdang pampanitikan na nagpapakita ng lokal o kultural na tradisyon o relihiyon. Mas bigyan natin halaga ang ating kultura o kasaysayan dito sa ating lipunan na Pilipinas. Bigyan diin ang ating mga kasaysayan dito sa ating lugar o upang mas malawak pa mas lumawak pa ang ating pagbibigay ideya sa ating mga kultura dito sa ating bansa. Ngayon, wala na bang mga katanungan hinggil sa ating topiko? Kung ganon ay dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa 3 pangkat. Dito ay una sa iyo binibining algorithm magbilang. Nasa grupo na ba ang lahat? Ang sa ganon ay sisimulan natin ang ating pangkatang gawain. May ibibigay ako sa inyong mga papel at dito makikita ang panuto at ang meron lamang kayong 3 minuto sa paghahanda at 5 minuto sa paghahanda at 3 minuto sa pagre-representa. Ayan, tapos na ang inyong 5 minuto. Ngayon ay maaari na kayong magsimula sa pagre-representa. Unahin natin ang pangkat una. Magaling! Pangkat una. Bigyan natin ng magaling clap ang pangkat una. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon ay tunghayan naman natin ang pangalawang pangkat. Ayan! Hindi rin nagpapahuli ang pangalawang pangkat. Napakagaling! Bigyan natin ng masigapong palakpak ang pangalawang pangkat. Tunghayan naman natin ang panghuling pangkat. Ayan! Very good! Bigyan natin ng fireworks clap ang panghuling pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan! Ngayon ay binigyan niyo kami ng napakagaling na representasyon ay nakakuha kayo na lahat ng isang buong puntos. Wala na ba kayong mga katanungan? Ngayon, ako ang magtatanong sa inyo. Maaaring itaas ang inyong kamay upang sumagot sa aking mga katanungan. Maliwanag lang ba? Sige. Ang unang tanong ay, ano ang paksang tinalakay natin ngayong hapon? Sino makakasagot? Binibining Bornea? Magaling! Ngayon bigyan natin ng magaling clap si Binibining Bornea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling! Ngayon ay, tama ba ang binanggit ni Binibining Bornea? Okay. Ngayon ay, sa susunod na tanong ay, bigyan niyo ako ng 3 probisyong pangwika. Patas
tatlong batas na probisyong pangwika. Ikaw, binibining kabusog. Sige. Ayan, magaling. Mas nakinig talaga si Binibining Kabusog. Maaari mo bang dagdagan Binibining Amada? Magaling rin. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Sa panghuling tanong ay maaari kayong sumagot. Ito ay hindi lamang sa inyong kalaman o natutunan sa aming topiko ngayong hapon. Ang panghuling tanong ay bilang isang kabataan, paano mo mapahalagahan ang pambansang wika bilang bahagi ng identidad o pagkakaisa ng mga Pilipino? Yes, Binibining Bintanillo? Mahusay! Ngayon ay bigyan natin ng fireworks clap si Binibining Bintanillo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, mahusay. Mas lalo ko pang nalaman na may mga natutunan pala kayo sa aming binigay na topiko sa aming paglalahad ngayong hapon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating may inihanda kaming pagsusulit para mas malaman na meron talaga kayong natutunan sa aming tinalakay. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pagsusulit. Pakibasa, Binibining Kabusog sa ating panuto. Naintindihan ng pag-class? Para sa ating pagsusulit ay maghanda kayo ng isang kapat na papel upang ilagay ang iyong mga sagot. Handa na ba? Opo. Maaari na kayong mag-umpisa sa pagsagot. Meron lamang kayong 3 minuto upang tapusin ang pagsagot. Ayan, tapos na ang inyong 3 minuto. Maaari nyo lang ipasa dito sa harapan ang bawat papel. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ang lahat ng papel ay nasa harapan na. Nasa harapan na ba? Mahusay. Ngayon ay dadako na tayo sa panghuling sa ating takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin ay pakibasa. Maaaring pakibasa ng lahat. Maraming salamat. Ito ay gagawa kayo ng illustration. Para sa inyong illustration board ay gagawa kayo ng maikling poster na nagpapakita ng kahalagahan ng isang napiling batas o probisyong pangwika. Isama ang pamagat ng batas